Ipabook natin. So ito, magandang araw, no. Yung nakaraang buwan, may umuugong ng impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Mga anak bayan nata, yung mga yung tinatawag nilang makakaliwa. Sila yung nagsusulong gawa ng confidential funds na nagastos lamang sa maiksing panahon. Siguro araw lang ata o buwan kung daw nagkakamali. Nagkaroon ng investigation sa Kongreso yan, kung paano nalustay yung allegedly confidential funds. Milyon-milyon ho yan, pera po ng bayan yan. So hindi po biro. Ngayon saan napunta? Yan ang tanong nila. So ito, meron namang umuugong at pagka kayo'y nagsiserve o nanonood ng video sa YouTube, especially social media, ang impeachment versus Sara Duterte, VP Sara Duterte ang makikita nyo. So may katotohanan ba ito? Napansin nyo, posible ito magkatotoo kung gugustuhin ng PBBM administration. Hawak nila ang Kongreso. Ganun naman talaga, aminin natin, kapag ikaw ang Pangulo, hawak mong Kongreso, mayroong impeachment na mangyayari. At kailangan mahigit kalahati ng congressman ang sumang-ayon dyan. Magkaroon ng investigasyon at makarating ng plenaryo. Pwede nyo balikan yung mga nakarang impeachment trial dito sa bansa natin na may mga impeachable officers na ng gobyerno natin ang pwede ma-impeach. Nandiyan yung presidente, vice president, ombudsman, vice presidente. Ayan, ang mga pwede ma-impeach. Saka Chief Justice ng Supreme Court. So, ano ba maging effect nitong impeachment kung sakasakali sa political ambition ng mga Duterte makabalik sa pwesto? Kapag ang impeachable officer ay na-impeach, nagtagumpay ang Kongreso sa Senado at nahatulan to na ma-impeach kasi magiging prosecutor dyan o taga-usig ang Kongreso, especially mga abogado, congressman, saka yung mga judge na senador, magiging judge sa impeachment, magiging impeachment court yung Senado maganda, abogado niya iba dyan. Siyempre, kahit hindi abogado, judge sila kasi impeachment court sila kung sakasakali na pag nagtagumpay yung impeachment prosecution ng mga congressista. Pag na-impeach ang isang impeachable officer ay pag nagtagumpay yung congressman na ma-impeach, hinatulan mga senador, ang impeachable officer, halimbawa vice president o president o chief justice o ombudsman man yan, hindi na sila pwedeng humawak ng posisyon sa gobyerno. Kahit anong posisyon niya basta tungkol sa government, lalo na yung mga magiging mayor, kandidato ko ulit, yung mga ganyan. So anong magiging dagok nito sa pamilya Duterte o sakasakali? Ayon sa mga political analyst, kaya gusto lang maging presidente si Sara Duterte, si VP Sara Duterte, kasi para maproteksyonan daw ang mga Duterte sa mga kaso, sa mga suit na kailang kakaharapin na napakarami unan. Kasi naging political yan pag natagumpay yung mga congressman, kasi si Representative Martin Romualdez, pinsan ni PBBM ng Pangulo natin ngayon, ng pinaka-pinuno sa Kongreso. So kapag nangyari yan, mahirap ng mga Duterte na ma-protection ng kanilang sarili kasi si VP Sara Duterte wala nang karapatan tumakbo sa anumang posisyon sa gobyerno. Yung mga Duterte, yung tatlo, babalik sa politika, magiging senador. Kaso hindi lang maiwas yung mga sandamakmak na kaso tulad ng ikinasakalan ni Trillanes sa mag-aamang Duterte at draft, mga ganyan. Saka yung ICC, isa sa pinaka mabigat na problema ng mga Duterte ngayon.
So si Pastor Quiboloy nagtatago na rin mga may kaso. Mahirap po yung kaso niya, criminal case. Malaking dagong po yan. Natatandaan yung kay Ampatuan, di ba? Mula Barangay Tanod hanggang Governor, puro Ampatuan. Isang criminal case lang, laglag sila lahat. So natapos yung paghahari lang. Ngayon, papansin natin, unti-unti na ba lumilit ang mundo ng mga Duterte. At dito na ba magwawakas ang paghahari ng mga Duterte sa kanilang lugar sa Davao City? So abangan po natin kung totoo man yung impeachment kay VP Sara Duterte. Delikado si VP Sara Duterte na. So dito lang po muna yung vlog. Maraming salamat.